magandang araw mga kasari-sari. Ito na naman ang inyong palawen, yung tindera si Ate Tintin. At dahil linggo ngayon, magchismisan tayo, yung medyo mild lang. Mag-real talk lang tayo. Sana makakuha kayo ng kaunting ideas sa aking ichismis ngayon mga kasari. Kaya umpisa na natin ang masaya nating chismis. Ikaw ba ay may negosyo? Isa ka ba sa handa na kapag nangyari sa iyo ang mga problemang hindi mo inaasahan? Gaya ng lindol, pagbaha, pag-ulan, sunog na madalas nangyayari sa ating bayan. Bakit ko nga ba naisip yan mga kasari, no? Kasi nga 'di ba napansin niyo yung nangyari sa Cebu, no? Hindi ako tumatawa sa nangyari sa Cebu mga kasari, no? Talaga si Ate Tintin ay happy lang. Matindi yung nangyari. Hindi pa nga sila nakakabangon mula doon sa lindol, tapos umulan, nagbaha. So nakita niyo naman, nakakalungkot talaga mga kasari. Kami rin dito no, sa lungsod ng Puerto Princesa. Bagamat hindi kami matinding naapektuhan ng bagyo na yun na Tino nung dumaan dito sa amin. Pero sa mga bandang north, talagang nagbaha talaga doon. Yung kalsada para ng ilog mga kasari. Kaya tayong mga may negosyo, no, pagka ganyan yung nangyari, pagbaha, hindi natin pwedeng isalba yung mga paninda na yan. Siyempre unahin natin yung sarili natin at yung ating pamilya. Pero ito may chichismis ako sa inyo mga kasari. Dahil mas madalas dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa yung pagkakaroon ng sunog, no? Dito sa amin sa barangay namin, ilang beses na nagkaroon ng sunog dito. Bagamat lagi naman siyang naaapula sa tulong-tulong ng mga kapitbahay. Pero hindi natin masabi kung saan na namang area susunod ang magkaroon dito sa amin ng sunog. Kaya nagka-trauma na ako, no mga kasari. Alam niyo ba na halos 5 bahay na lang simula doon sa sunog, muntik-muntik na rin kami dito. Kaya ako, no, hindi ko man kayang paghandaan talaga yung matinding pagsubok na ganyan, no. Mga ulan na yan, baha, sunog, lalo na. Pero naghahanda pa rin ako kahit papano. Kasi ito real talk. Hindi tayo pwedeng umasa sa gobyerno lang. Lalo na ngayon. Nag-aaway-away sila, yung mga nanininuno sa atin, di ba? Nagbabangayan sila. So, sinong asahan natin? Di yung sarili natin, mga kasari. Kaya ito, ako i-share ko lang sa inyo. Meron ako maliit na bag. Yung bag na yan, nakalagay na lahat dyan yung papeles, lahat ng importanteng dokumento, lahat ng pwedeng gamit na mailalagay ko doon, yung mga kaunting alahas ko na naipon, no? Tapos yung pera. Lahat ng pwede kong ilagay sa bag na yun na makakatulong sa akin para makapagsimula akong muli. Kung sakaling may dumating na problema na hindi ko kayang pigilan at hindi inaasahan, yan yung aking hihilain. Kayo ba? May ganyan din ba kayo? Kasi nga mga kasari, no, nakuha ko yung idea na yan sa mother ko. Mayroon siyang maliit na maleta. Sa maleta na yun, doon na nakalagay lahat ng mga papeles niya. Sabi niya, pag nagkasunog, yun daw yung una niyang hihilain. Yung isusukbit niya sa katawan. So ako, wala naman akong maraming natatagong yaman. Kasya lang doon sa maliit na bag na napsak, mga kasari. Pero naghahanda ako. No? Kasi nga, kung sakali na may mangyari na hindi naasahan, meron tayong pampaumpisa. Kahit kaunti lang mga kasari. Kasi nga, sa takbo ng panahon natin ngayon, sabi ko nga, wala tayong maaasahan sa gobyerno na malaking tulong na magbibigay. Meron man silang maibigay kung sakali, pero syempre, sa sunod-sunod ba namang kalamidad na nangyayari, talagang masasagad rin. Maliban pa sa mga korupsyon, sagad na yung kabang bayan. Char lang. Pero totoo, di ba? So, kaya, tayo dapat maghanda tayo. Tayong mga may maliit na tindahan, mag-ipon. Ako, isa sa rason kung bakit hindi ako nag-iipon ng barya. O, baka may magsabi, Ate Tintin, nagpalabas-labas ka ng video mo na nakaraan na nag-iipon ka ng barya. Correct, nag-iipon ako ng barya. Pero pag umabot na siya ng 500, 1,000, 1,500, 2,000, pinapapalitan ko na siya. Pinapabuo ko. 500, 1,000, nilalagay ko sa pitaka. Yan nga yung nilalagay ko sa maliit kong bag. Oh, gets nyo ba? Kasi alam nyo ba mga kasari, pagka nagkaroon ng sunog, tapos nag-alkansya ka ng barya, lalo na galon yung pinag-ipunan mo, ang bigat kaya niyan bitbitin ng barya, no? So, ako para sa akin lang naman, opinion ko lang. Pagka nagkaroon ng sunog, magaan yung bibit-bitin ko. Ayoko magdala ng maraming barya. Bit-bitin mo yung barya, bigat-bigat. Yun nga ang halagang 15,000 na barya na panitag to 20 nung nakaraan, pinabuo ko sa Jollibee. Ang bigat-bigat. O, diba? So, mas maganda, buo, mga kasari. At syempre, presence of mind. Dapat lahat ng mga importanteng dokumento, mga kung ano-ano na pwedeng makakatulong sa pagsisimula sa iyo, sa atin,
ilagay sa isang lalagyan na pagka may nangyari, yun yung kukunin natin. Kasi nga, gaya ng sabi ko, no, dito sa amin, talamak yung sunog. Kagaya dito, no, nung mga nakaraan, no, wala pa halos isang buwan, 4 na sunog na yung naranasan ng Puerto Princesa. Magkakaibang barangay, mga kasari. Tapos dito sa amin, sa barangay namin, laging may sunog. Buti nga hindi lumalaki yung sunog dito sa amin. So, lagi kong naiisip yan, na baka may magkasunog din dito banda sa amin. Kasi nga, lalo na yung mga bahay dito ay tabi-tabi. Hindi naman lahat dito ay concrete. Marami pa rin ang mga bahay dito may nipa, sawali. So pag nagkaroon ng ganyan, tupok-tupok talaga. So ngayon pa lang, mas maganda na yung kahit papano handa ka. Hindi naman sabing handang-handa ka, pero kahit papano meron tayong pampasimula lang. So yan lang yung aking simpleng chismis sa inyo mga kasari. Kaya minsan pagka nababalita na magkakaroon ng ulan dito sa amin, ng malakas na pag-ulan, yung bag ko na yan, hinahanda ko na yan kagad na sa isang lagayan sa harapan ko. Para pag nagka-problema, bitin ko na yan. Mayroon doon flashlight, mga kung ano-anong gamit na pwedeng makatulong sa akin mga kasari. Kayo ba? Ganyan din ba kayo mga kasari, no? So, kailangan lang nating maging matapang. Pero higit sa lahat mga kasari, ang aking may chichismis sa inyo, huwag niyong kalimutang manalangin sa gabi. Matindi na yung pagsubok sa ating bansa mga kasari. Ingat-ingat tayo, no? Kaya sa lahat ng mga nakakaranas ng ganun, wag lang mawala ng pananalig sa Diyos. At saka syempre, laging manalangin mga kasari. Hanggang dito na lang sa Titintin, simpleng kwentuhan man to. Sana may nakuha kayo sa akin na i-chismis sa inyo sa aking pinagagawa, no? Hindi masabing handang-handa sa Titintin, pero sana makatulong ng kaunti. Paano magkita tayo sa sunod na vlog na Titintin? Gaya nga ng palagi kong sinasabi, mag-iingat tayong palagi mga kasari.